Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, or Teke Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, diretso na kagad tayo, pakilala na kagad natin. Pinakamabangis na triathlete sa balat ng Pinoy podcast. Ang idol ko pagdating sa takbuhan, walang iba kundi si Lawrence Bibar ng Comedy Manila. Hi Lawrence. Hello, Makoy. Tumatakbo para lang sa fitness, hindi sa responsibilidad. Alright. Lawrence, ilan ang average na kilometers na tinatakbo mo sa bawat takbo mo? Depende. Pero pag peak training ng marathon, weekly mga 40 to 50 sa isang linggo. Sa isang linggo. Ay, isang linggo. Ano yun? Parang isang takbo o accumulative? Cumulative. Mga tatlong takbo na aabot ng 40 to 50. Pero yung isang takbo, mga 12, ganon. 12, 13. Ganon. Oh, pag long run, mga 21. Isang 21K. Ang tibay. Ang tibay, pre. Pero ilang taon na ba, Lawrence? 33. 33. Bata pa kasi. Kasi ako sa edad ko, ako 40, ilan na ba ako ngayon? 42 na ako ngayon. And si Tito P, Tito P, matanda ng isang taon ba sa akin, Tito P? Dalawa? No, 43. Isa. Isang taon lang pala. Parang hirap na ako sa ganyan na tingin mo kaya ko pa sa edad na 42 yung ganyan takbuhan? Kaya. Oo naman. Kaya pa. Oo. Pero total, napag-usapan na rin lang ang edad. Alam nyo ba yung mga characters dati nung kabataan nyo na pag sinabi nyo ngayon, ikinuwento nyo sa ibang tao, mamamarkahan na yung edad nyo? Madami akong naalala eh. Kasi nung isang araw, nagdadaan ako sa TikTok, puta pre, lumabas bigla yung commercial ng 7-Up. Ay, tama ba? 7-Up? Right. 7-Up. 7-Up. Oo, lumabas bigla yung commercial ng Sprite ng Fido Dido na ewan ko, sa edad mo ba, Lawrence, inabutan mo si Fido Dido? Oo. Inabutan ko yan. Pero parang si Fido Dido, parang extinct na character na siya, no? Deads na siya ngayon, hindi na siya kilala ng mga kabataan ngayon. Or wala nang bagong something about Fido Dido. Kumbaga, nasa himlaya na siya. Masasabi ba natin ba yun? Baka yung branding mismo pinatay na din. Pero kasi dati, guys, para dun sa mga, siguro kung narinig nyo ngayon, si Fido Dido, bukod sa pagiging, siya yung isa sa mga characters na cartoons ba siya masasabi? O doodle, basta ganun. Cartoons. Na siya yung cartoons na masasabi mo na sikat nung during time. Kasi may ini-endorso siyang produkto eh. 7-Up. Ganun kalakas yung character nung Fido Dido. Pero kayo, may iba pa ba kayong characters na naaalala na parang parte ng kabataan natin o medyo masasabi? Actually, kahit hindi ka, character all in all. Mapa TV series man yan na character, cartoons or na pag sinabi mo parang puta, ang tanda mo na kilala mo yan. May mga kilala kayong gano'n. Garfield. Yan. Ay, puta, Garfield. Pero nagkaroon kasi ng resurgence si Garfield eh. Nagkaroon siya ng new series na movie nitong huli, di ba? Oo, pero kasi yung mga OG na Garfield, yun yung kumbaga yung Garfield na 3D animation na lumabas ngayon, pang bagong henerasyon na yun, hindi yun yung Garfield na tumatatak sa atin. Hindi siya nagre-resonate sa atin eh. Kumbaga kung kilala mo si Garfield as cartoon character, yun ang matandang Garfield. Oo, yung kung ang kilala mong Garfield, yung napapanood mo sa Channel 9 na cartoons, yung natin, yun yung nagre-resonate sa atin. Yun yung una pumasok sa isip. Yung kumakain ng lasagna. Yung kumakain ng lasagna. Kasi doon yata sa movie, hindi na siya mahilig sa lasagna. O mahilig pa rin ba siya sa lasagna sa movie?
Saka ano siya, parang mas active siya dun sa movie. Sa cartoons, tamad siya. Eh. Yung movie yung kay Bill Murray, yung bumoses sa kanila. Ito, medyo, sa ano siya. shoutout nga pala doon sa mga nakikinig ng live recording natin, si JJ saka si Elvin. Si JJ, si Popeye. Oo, diba? Parang, si Popeye. Pero alam niyo ba, si Popeye, part ng Marvel Universe yan? Ha? Hindi. Oo. Siya yung totoong, originally na totoong Spider-Man. Talaga? Sige, tangay na. Oo. Nahikanta dyan, Lawrence, di mo alam. Inamin ni Spider-Man, nalito siya. Sabi niya, I'm Popeye the Spider-Man, I'm Popeye the Spider-Man. Sorry. Sige, tangay na sabi na hindi ko gusto saan papunta eh. Parang nabuwisit talaga si Tito P eh. Hindi. Natulas kasi si Popeye. Yun nga, inamin. Tangina. Hindi, pero wala nang bagong iterations ng Popeye, no? Wala. Obra pa kaya ngayon yun, pre? Kumakain ka ng spinach, tas putang ina, bubugbugin mo yung malaking katawan. Well, to be fair, masarap ang magpasalamat tayo sa Angel's Pizza. Dahil nagkaroon na resurgent yung sarap puta yun nga. Diba? Ang laking katangahan ni Angel's Pizza na hindi pa nila ginagamit si Popeye hanggang ngayon. Diba? Pag binubuli ka sa school pakainin mo ng ng spinach. So, ipakin mo yung bully mo. Ang ganda nun. Lalo na ngayon, patay na karakter na si Popeye. Mura na yun. Kung gagamitin nila yung logo tapos, bentahan nila ng merch. Ang ganda nun. Tapos, yung Popeye pizza, papartneran mo ng olive oil. Oo, yun. Yan. Ang ganda nun. Ganda na unahan mo ako doon. Tapos mag-order sila, maglalabas sila ng burger line nila, pantapat sa Angel's Burger. May Angel's Pizza sila na burger. Si Wimpy yung karakter na ang ganda. Ito pa malupit. Buhayin ulit nila yung Mango Brutus. Mango Brutus. Tangina, miski yung produkto na yun, luma na din eh, no? Ano yun? Pero yung patunay na mas bata sa atin siya. Ang sakit nun, Lawrence. Sorry, hindi ko alam. Siya yung sikat na mango shake dati sa sa SM Food Court. Okay. Pag yun yung Adballs, Mango Brutus, yun yung mga staple ng SM Food Court dati. Saka sa Araneta, Araneta Center. Pero yung Adballs yun. Farmers Market. Yung Adballs, buhay pa yung Adballs nasa ironically nasa South. Ano pangalan ng mall sa South? South Mall. Hindi. Alabang Town Center. Alabang Town Center ba o festival? Ayun, ATC. As ATC, may Adballs pa doon. Pero yun, Popeye, magandang research. Ayun, magandang isip din natin pala. Pag may nahirit kayong character, paano natin siya i-repackage para sa modern era kung ibubuhayin natin siya. Pero ito, isang karakter na, actually, dalawang karakter na pinagbasihan ng, kinopya sa ibang bansa pero nag-click sa Pinas. Pare, Channel 9, Body and Soul. Diba? Kinopya sa Perfect Strangers. Diba? Aminado sila dun. Aminado sila na kinopya siya sa Perfect Strangers. Yung classic na isang probinsyano saka isang Manileño City nagsama. boy, Pero kasi, kumbaga masasabi mo na yung Body and Soul, inspired na lang siya nung Perfect Strangers. Hindi naman exact copy, pero yung idea na, yun nga, isang probinsyano sa original, which is Perfect Strangers, ano yung tawag sa, yung mga nakaitim lagi sa US na ayaw ng technology? Di ba yun? Amish ba? Amish. Alam ko Amish si kung di ako nagkamali correct me na lang if I'm wrong. Parang ganun yung setup nun. May natandaan pa ba kayo ng mga lumang karakter na magsasabi ng edad nyo? Ako dahil sinabi ni Tito P si Garfield.
medyo related. Siyempre, dapat may mag-aalaga sa kanya. Veterinaryo si Dr. Agaton Villaluz, a.k.a. Okidok. Oh, yun. Classic yun. Classic yun, pare. Lagi ko Bakit inaabangan yun. shit yung mga sinasabi natin, puro hindi na makukumpleto kasi body insole wala na si Redford White eh. Tapos yung kay Doc Aga, ang nagbibit-bit dun, si Babalu. At saka si Jimmy Santos. Oo nga, si Babalu pala. Doon din. Andito si Jimmy Saints nga. Tangina. Uy, pero si Jim, speaking kakapanood ko lang ng, medyo nasad ako ng konti. Kakalabas lang ni Jimmy Saints doon sa vlog ni Tony Gonzaga. Parang parang nasampal lang talaga ako ng antanda na ni Jimmy Saints. Parang 70 plus na siya, tapos sobrang bagal niya ng gumalaw. Pero sobrang sharp pa rin ng utak pagdating sa comedy. Benta pa rin. Pre, sobrang benta pa rin sa akin nung mga hirit niya na I love you 3 times a day. Tapos may hirit pa siya na na nung araw ganito, ganyan, ganon. Kaya lang anong araw kaya kong mag-basketball, ganyan, ganon. Kaya lang di ko na kaya ngayon kasi gabi na. Yung mga classic joke na sobrang benta, pre. Wait. Naisip ko lang nung sinabi mo mabagal na si Jimmy Santos. Yung ganda. Pero mabagal. Pero yun niya, nakakasad lang talaga na yung mga, I would add Jimmy Santos to my childhood heroes. Kasi yung another character, yung Bonjing na movie niya, parang more than 20 times ko nang napanood yun, di ako nagsasawa dun. Favorite scene ko dun, pre, yung binugbog niya si Paquito Diaz. Tangina, pre. Isipin mo, napaka-contradicting. Napakalaking tao, nakasuot ng pang-baby na damit, tapos duguan. Kasi binugbog muna siya ni Paquito Diaz. Talagang sobrang ganda nung na yun. Tapos, pagkatapos naging mali yung term na straight naging okay na age na siya siguro na biglang ginawa niya na kung di ako nagkamali, si Nanette Bedbed nga ba, yung love team niya doon. Basta yun, sobrang ganda nung movie. Ikaw, Lawrence, hindi mo napapanood yung Bonjing the movie? Parang di na. Ang mas umaano sa akin ngayon na movie, yung Haba Baba Du Puti Puti Pu. Tayo na ako, Puti Pu. Babalu, tsaka Redford. Classic yan, pre. Utang ina pareho. Yan, nakailang beses talaga. Kasama ba si Carding doon? Carding. Tingnan natin sa IMDb. Pero nagkaroon ng time na sila yung naging team up eh. Si Carding. Sa yun? Tong tatlong tatay kong pakitong-kitong. Ang dami nilang pinasok Ang dami nilang pinasok na pera pre sa Star Cinema. Pero itong Haba Baba Du Puti Puti Pu, Babalu Redford nga lang yan, Babalu Redford. Isa sa favorite scene ko dyan yung yung kay Edu, series yun eh. Yung nag-a-apply sila ng trabaho, una tinatawanan nila lahat ng misfortunes ni Edu. Pagdating sa dulo, si Edu pala yung mag-hire sa kanila na trabaho. Ganda nun. Ang ganda ng setup no? Yung nag-golf pa, putang. Tinatawanan nila si Edu kasi di tinatamaan yung golf. Yung ba yung electric fan? Doon ba yung electric? Kasi Redford saka Babalu yun eh. Hindi, yung electric fan, Babaluin Benji Paras. Babaluin Benji Paras ba yun? Yung tumatango yung electric fan. Yung sa dapagilid. Paganon. Ang ganda nun, pre. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ay, meron pala ako naalala sa Body and Soul. Yung gumagawa sila ng gitara. Yung pumunta sila ng sa The Movie. Sa The Movie. Yung Body and Soul The Movie. Yung nagsimula si Redford. Naka-close up yung camera. Lawrence, mukhang hindi alam ni Lawrence eh. Sige, ikwento mo, Tito V. Naka-close up yung camera kay Eric. Hindi, kay kay Redford muna.
Tapos yung gitara niya. Eric, kasi Eric ang comedy nga si Redford eh. Sige, anyways, tuloy mo. So yung pag-zoom out na ganun, yung sabi, yung ganda ng ginagawa mong gitara. Tapos yung pagtingin na ganun, dalawa yung butas ng gitara. Tagusan. Tapos pati yung kabilang side butas. Tapos pinagalitan sila nung may-ari. Sabi, nagsasayang kayo ng gitara. Tapos nagsabi, hindi, may nag-order po talaga nito. Kambal po yung nag-order nito. Hindi, lumayas na kayo. Yun yung kay Redford, yung pinakita mo ng gano'n. Tingnan mo tong kasama mo, tama yung gitara. Tapos pag gano'n ni Redford, yung magkabikit na gano'n, yung kabilaan yung Tapos yung yun nga, gitara. pinagalitan sila ng may-ari. Sabi, hindi, lumayas na kayo dito. Wala kayong kwenta. Di bad trip sila, lumayas sila. Maya-maya, biglang dumating yung kambal tokoy, nahanap yung order nilang gitara. Anyway, saka yung intro nun, yung si Redford, yung nakatayo dun sa sa gilid ng eroplano. Yung, anong ginagawa mo dyan? Jumijingle. Sa pader ng eroplano sa Jumijingle. Hindi ko na matandaan yun. Sige, sino pang karakter? Yung mga yung mga natatandaan nyo na maglalagay sa inyo na Tito age na kayo. Bionic 6. Putang. Teka, remind me nga. Ito si Lawrence, hindi niya nagets eh. Ako parang familiar yung Bionic 6 eh. Medyo pa-remind, ginugugel ko ngayon Bionic 6. Cartoon characters ba? Cartoon siya. Na tawag dito. Parang pamilya sila na na parang nilagyan sila ng bionic implants. Kasi ito yung mga Channel 9, no? Mga pang Channel 9 to, no? Yan. Bionic 6. Ano pa ba? Mask. Yung mask yan, mga same level yan. Yung may mask sila tapos yung mga sasakyan nila nagtatransform. Iba pa yan dun sa mask, para sa mga bata, hindi yan, iba pa yan dun sa mask ni Jim Carrey na nagkaroon ng cartoon series. Ito yung may mga truck pa sila, di ba? Yung mask yung truck. Yung truck na nagtatransform yung sasakyan na naglalabas yung mga weapons. May isa pang level dyan, pre. Centurions. Centurions. Power Extreme! Yun yung may mga butas-butas sila dito na puta lilipad. Pag gumanyan sila, tinaas nila yung dalawang kamay nila, puta didikit sa kanila yung kung hindi ko alam kung saan nanggagaling. Yun? Di ba ang uso nun is, merong ang jet, merong ang tanke. Yung pinaka-suit nila, yun yung nagdo-double na na nagiging, yung jet parang attachment nung armor nila. Alam ko nagkaroon ako ng laruan yan eh. Pero ikaw, Lawrence, hindi mo na inabot yung Centurions? Hindi ka pa ganun katito. Power Rangers na ako. Putang Power Rangers. Medyo nagbibinata na ako ng konti nung Power Rangers eh. Pero natandaan ko, yung unang iteration ng Power Rangers, yun, inabutan ko pa yun. Yun yung mga Megazord, di ba? At ito malamang alam ni Lawrence to, yung Transformers, yung pinatay si Optimus Prime. Puta pre, the best yan. Yung yung in-upload sa YouTube yan lahat. Pinanood ko yun. Tonto, yung naiiyak ako doon, yung binubukasan yung puso ni Optimus Prime. Yung Matrix. Si Hot Rod yun, di ba? Hot Rod ba pangalan nun? Siya. Parang nung mamamatay si Optimus, ibibigay niya kay sino nga to, yung truck rin? Si Magnus. Ultra Magnus. Tapos, nung iabot niya kay Ultra Magnus, nalaglag, ang nakasalo si Hot Rod. Kaya siya yung naging Rodimus Prime. Naglabas sila nung bagong series ng Transformers na 3D. Mga 1 or 2 years ago. Sobrang ganda eh. Pinakita yung backstory kung yung bata pa sila Optimus Prime saka si Megatron, kung paano sila nagsimula, tapos kung paano Transformers sila nagka-away. Pre, sobrang ganda. Ang bad trip lang, hindi ata masyado kumita, kaya hindi na lalabas yung sequel. Pinagpe-pray ko na labas yung sequel eh, pero maganda yun. Kung may chance kayo, alam ko nasa Netflix yun, Transformers 1. Ang ganda nun. Alam niyo yung Beast Wars? Yung Beast Wars na version ng Transformers. Maganda rin si yun Optimus actually. Primal.
Oh, tapos may cheetah. Oo nga. Hindi, yun yung pangalan niya. Nakatawa ko kasi naalala ko nga yun. Ano siya, di ba? Unggoy? Unggoy ba si Optimus Gorilla. Optimus Primal pala pangalan nun. Panood ko yun sa Channel 23, no? Channel 23 yata lumabas yun. Oo. Nalala ko si Optimum Pride, puta. Okay, takina si Optimum Pride. Ako si Optimum Pride. Sobrang nag-viral nun. Tangina, nakilala siya sa buong mundo. Hindi ko maintindihan eh. Puta na si Optimum Pride, no? Ito, ewan ko, ito si Lawrence, baka hindi niya nabutan. Si Mr. Bogus, yung series ng Mr. Bogus. Hindi mo nakilala, Lawrence, si Mr. Bogus? Sa Channel 2 yan eh. Kulay dilaw Mr. na... Bogus, siya yung parang Saturday lineup ng ABS. Channel 2, ABS. Maliit na tao siya na mukhang may kamukha siyang tao ngayon eh. Sino bang kamukha niyang tao ngayon, Tito P? Ogie Alcacid. Jose Manalo. Medyo hawak Okay. Jose Manalo. Na mga 1 inch lang siya, na malakit siya, na kulay dilaw. Tapos may kanta siya yung Mr. Bogus. Ganun yung kanta niya. Tapos sino ba yung kabak-to-back niya, Tito P? Si Gambi ba? Gambi. Si Gambi. Tapos ang kalaban niya sa Channel 7, si DuckTales. Ewan ko, Lawrence, kung kilala mo rin yung si DuckTales. Saka Darkwing Duck. Kilala niyo si Darkwing Duck? Oo. Medyo lumalabas yung age difference natin kay Lawrence. Yung DuckTales, yung si Scrooge. Tama, di ba? Scrooge McDuck. Si Scrooge McDuck saka yung tatlo niyang pamangkin. Oh. Hindi, iba yun. Si Scrooge, ay, apat yung pamangkin niya. So, Gagi, iba pa yung DuckTales. Iba pa yung DuckTales kay Scrooge McDuck. Dito, DuckTales yun eh. Hindi. Si Scrooge. Google mo. Tapos meron siyang pamangkin na mga na apat na ibang kakarto, ibang series pa yun. Siya yun, Google mo. Mga pamangkin ni Donald Duck yun eh. Si Scrooge McDuck. Tangina, hindi kita mo, nakikita na ang laki ng age difference na, ang laki pala nung 10 taon. Oh. Kasi hindi na inabutan ni Lawrence. Pero ngayon nung dinedescribe niyo yung Mr. Bogus, maliit, malaki tiyan. Parang ang pumasok sa isip ko for some reason, si Senyor Aguila, yung kulto. Hindi ko alam kung bakit. Tangina, nawala na bigla si Senyor Aguila sa Okay. Maliit. Nakakulong pa kaya yun? Basa na. Ewan ko. Sana. Ayun si Scrooge, yung sa DuckTales, si Scrooge McDuck, tsuhin siya ni Donald Duck. Di, DuckTales nga pala. Ang sinasabi ko, si Darkwing Duck. Si Darkwing Duck yung, ito yung I am the terror that flaps in the night. I am Darkwing Duck. Putang ina, hindi makarelate si Lawrence. So, teka, tingin tayo dito sa sa mga contribution dun sa Machong Chismisan page. Sige, magbigay pa kayo habang tinitingnan ko yung nasa Machong Chismisan page. Siyempre, walang kamatayang Batman the Animated Series. Ganda nun. Medyo hindi ko na-ride on yun. Ikaw, Lawrence, napanood mo ba yun? Channel Panood 23 din yun eh. Oo. Nagustuhan ko yun. Sobrang ganda nun. Hindi ba siya masyadong dark para sa bata? Relatable. Ano pa siya? Tama nga lang action siya. Feeling ko yung action lang yung naalala ko nung bata ako. Pero yung pinaka-storya, hindi nyo masyadong ninanamnam. Hindi na. Hindi. Sabihin na natin ganito, relatable siya sa bata, pero kung matanda ka, hindi ka ma-alienate kasi malalim yung niya. Malalim yung kwento niya. Ayan, Visionaries. Visionaries. Yan, maganda yung Visionaries. Yung kanta niya, di ba? Yung Visionaries, Magical Nights. Pre, nakakuha akong kopya niyan. Hindi ko matagalan panoorin. Hindi ko matagalan panoorin. Parang, bakit? Parang nung bata tayo ang cool. Pero ngayon putang ina pambobo. Ganun yata talaga pag nanood ka ng mga luma eh. Ako na-appreciate ko siya eh. Tapos yung sa akin.
Sige, Ay, Lawrence. Go. ito sa akin, parang iconic to, syempre. Nung bata ako, Pokemon. Pero nung tumatanda na ako, hanggang Gen 2, Gen 3 lang yung na Tapos di mo na panood ko. kinaya. Tapos hindi ko na kinaya yung mga sumunod. Puta, sobrang dami na pala. Yung Oo, tipong yun, diba? pag Pokemon fan ka, yung sobrang daming laro or sobrang daming character. Tapos, di Ayun. ba ang saya niyan, pagkatapos ng bawat commercial niyan, who's that Oo, Pokemon? Tapos hulaan aabangan mo mo kung talaga. sino. That's Snorlax! Tapos tutuloy na. Tapos yung Team Rocket na na laging kinakawawa. Yun yung version, yung Team Rocket yung version ng mga pulis sa version ni Don Robert sa Over the Backward. Laging nahuhuli. Ikaw ba, Lawrence, sinubutan mo Over the Backward, hindi na rin masyado? Sa sa YouTube na. Parang marathon ko yung mga palibasang lalaki, ganyan. Over the Yan ang Backward. prime Anjo Iliana. Kaya siya pinirata ng ABS eh. The best yun eh. Hindi, ano ba? Prime ba Anjo yung Over the Backward o Palibasa. Si ganyan. Ay, si Dino Texon. Nagsimula siyang Dino, di ba? Dino Texon. Tapos sabay Over the Backward. Tapos nung nag-Over the Backward siya, kinuha siya ng palibasa si Banana Man. Banana Man. Oo nga. May naalala akong bit ni Anjo bilang yung character niya. Yung hindi ko talaga makalimutan yung aputol a kamay, di atakbo. Aputol a ulo, di atakbo. Aputol a tut. Tapos di na sinuloy. Apatak, akalamansi, atakbo, atuling. Gusto ko yung superhero persona niya. Ako si Banana Man. At ang aking sidekick, si best friend Johnny. Doon mo makikita na how the mighty have fallen. Ewan ko kung ano talaga nangyari kay Anjo. Sayang si Anjo. Tapos yung dynamic ng palibasa lalaki, napunta sa sa Cool Ka Lang. Cool Ka Lang. Actually, kasi same group din kasi. Same group eh. Fun fact, yung music video ng Sugar Free na Dear Kuya. Ginawa nila yun? In-spoof nila yung palibasa lalaki. Yung kung paano yung delivery ng palibasa lalaki, yun yung ginagawa. Miski nga yung bubong, nandun sila sa bubong eh. Yun sa bubong. Yung, di ba yung kunyari yung nagaganon yung kamay. Tapos yung pag-alis sa camera, ibang kamay pala yung alam mo ba kung kaninong kamay yun? Kaya di ba? Kay kay namayapang Boyong. Yun, si Direk Boyong. Direk Boyong. Namatay na yun eh. Sayang. Yung palaging OFW. Palaging OFW role nun. Ito, isa pang cartoon series. Captain Planet. Yan. And Planeteer. Yan, napag-usapan natin dati. Yung pinakawalang kwenta. Teka. Tanungin natin si Lawrence. Lawrence, sinong favorite character mo doon? Yung yung itim na babae. Yung black girl. Si Earth. Earth ba yun? Si Earth. Hindi, yung Earth, yung Afrikano eh. Gago, walang itim na babae doon. Ay, Captain. Lalaki yun, Lawrence. Meron, may babae. May babaeng yung chick. Babae yung yung babae doon puti at saka Chinese. May blonde girl, tapos may Asian girl. Tapos meron ding babaeng Walang babaeng Afrikano doon. Meron. Teka, check natin yan Planeteers. Meron. Captain Planet. Mag-fact check tayo. Mukha pala siyang Mexican. Ay, teka. Brown girl. May isa akong fun fact. Tingnan nyo si Captain Planet. Tingnan nyo yung itsura ni Captain Planet. Sino ang kamukha niyang artista? Si Diwata Pares. Hindi. Di ba David Hasselhoff to? Hindi. Ay, si Kurt Russell? Filipino. Sino? Filipino. Magugulat kayo sa fun fact na to. Gary David. Malapit ka na. Ay, basketball player? Hindi.
sige, sabihin ko na. Tingnan niyo si Captain Planet, ha? Oh. Gary Valenciano. Oo nga. Pwede. Tapos Tangina, nakamalit seryoso ba pa. yan? 90s na Gary V. Oo nga. Ang storya Nakita ko niyan, na. kung tama yung pagkakatanda ko, yung isa sa gumawa ng Captain Planet, may lahi Dating membro daw ng maneuvers. Hindi. Kung tama yung pagkakatanda ko, yung isa sa na-interview dati ng Good Times with Mo, ito. Gary V admits he was made aware that Captain Planet was actually imaged after him. So nagpaalam pa sa kanya. So kung titingnan mo, kamukha naman talaga niya si Ito, bibigay ko sa inyo yung link ha. Tingnan nyo kung hindi niya talaga kamukha. Pati yung bangs parehas. Ewan ko lang kung ginago yung picture na to. Hindi, naisip ko lang with your powers combined. Hataw na! Captain Planet sa mismo yung hataw na. Hataw Pero na. kasi napag-usapan na namin dito, Lawrence, nagkasundo kami kung sino yung pinakawalang kwentang power sa lahat ng Planeteers. So, sabihin muna natin yung mga members bago tayo magkaano. So, ito yung mga members. Ang mga members, sige, Tito P, sino mga members ng Planeteers? Si Kwame, yung Egoy. Yung yan, sabi ko sa'yo, Lawrence, Kwame. Siya sa Earth. Tapos si James Wheeler, taga New York, siya yung taga US, siya yung fire. Okay. Yung sinasabi ni Lawrence, si Linka, yung taga Soviet Union. Siya yung wind. Siya yung yung land. Tapos yung taga Asia, si Gi, yung yung water. At yung pinakawalang kwenta, pinakawalang kwenta sa lahat. Unanimous decision to. Pinakawalang kwentang power sa lahat. Si Mati. Si Mati ng Brazil. Yung may power ng heart. Isipin mo, kakaangas ni Kwame, oh. Ano power mo, Kwame? Kaya kong kontrolin yung Earth. Wheeler, anong power mo? Kaya kong kontrolin yung fire. Ikaw, Linka, anong power mo? Kaya kong kontrolin yung wind. Ikaw, Ki, anong power mo? Kaya kontrolin yung power. Mati, anong power mo? Heart. Compassion. Gagamitan niya yung compassion. Tanginang gano'n. Alam mo yung... Alam ba, bagay dyan. Bagay siya sa Care Bears po. Alam mo yung naisip ko? Yung alam ba, di ba yung nagkaroon ng sakuna? Yung nagkaroon ng tsunami, di ba? Lahat sila may silbi eh. Yung halimbawa, yung tumutulong sila sa mga tao. Si Mati, alam mo ba kung yung ginagawa niya? Nandun siya sa TV. Ginagamit niya yung heart para mag-donate yung mga tao. In fairness, mapapakinabangan naman pala. Pang public service pala siya eh. Pag kailangan ng cheer. Ang pangalan nung parang inang kalikasan nila doon, si Gaia. The spirit of the earth who guides them. Saka meron pang unggoy doon, di ba? Yung pet nila unggoy. Hindi, pet ni Mati yun, yung unggoy. Pet ba ni Mati yun? Si Suchi? Alam mo kung paano niya naging pet yun. Kasi nga, dun sa power niya na heart. Kumakausap siya ng mga hayop. So parang siya parang si Aquaman, wala talaga silbi, no? Tropa na lang yung mga unggoy. Isa pa palang character na medyo same level ni Captain Planet, kasabayan niya, si tatandaan mo si Toxic Crusader? Ewan ko, ikaw Lawrence, hindi mo kilala si Toxic Crusader? Putang ina, yun ang pinakakawawa sa lahat. Si Toxic Crusader, janitor siya. Janitor, tapos na laglag siya sa... ng toxic waste. What the ano to? Anong parang... Ni-remake siya ngayon. Ni-remake siya ngayon. Si sino nga si Lannister, yung si Jaime Lannister? Yung punggok. Si Tyrion. Si Tyrion. Hindi, si Tyrion yung remake. Kaya nga nakakatawa kasi maliit si Toxic Avenger ngayon. Gago, ano lang yun? AI lang yun. Di, seryoso. Legit yun. R18 Toxic siya kasi. Seryoso ka? Oo. Toxic Avenger. Hanapin mo. Tapos ito yung malupit.
yung cartoon niya sobrang wholesome. Oo nga. Pero pag pinanood mo yung pelikula niya, sobrang brutal niya. Sobrang R18 niya kasi ang storya kasi niya, janitor siya na may pagka-geek tapos binubuli siya ng mga jocks. Tapos yun nga, dahil binubuli siya, doon siya na parang natapunan ng toxic waste, naging toxic avenger siya. Tapos, Peter Dinklage. Yun si Peter Dinklage. Tapos ang kwento nga nun, yung original, pinatay niya lahat ng parang nga siyang medyo horror dahil pinatay niya lahat nung nambubuli sa kanya. Pero kasi sa cartoons, siya, naging superhero siya. Doon tayo sa medyo magaan. B1, B2. Pag alam mo si B1, B2. Yan. Bananas in Pajamas. Nandyan si di ba nandyan si Doding Daga? Oo. Tapos meron pa silang kaibigan na isa pa bukod kay Doding Daga Nakalimutan ko lang Sino? Hindi ko nga matandaan Basta may parang sila. Tapos di ba ang catchphrase niya, naisip ko, D1? B2. Operation. Tapos kung anong kailangan nilang gawin. Yung mga bear, yun yung friends din na. Yung oso, kaibigang oso. Kaibigang oso, tangina. Channel 2 yan, di ba? Channel 2? Oo. May naalala lang ako yung speaking of B1, B2. Merong nahatulan ng death penalty. Tangina. Tapos, alam mo, pinapili siya. Wait. Sayang Content pa rin doon. Yung pinapili siya kung paano yung para anong pagpapapatay niya. Kung lethal injection or papasakan siya ng saging sa puwet. Sabi na, judge, doon na lang po ako sa saging sa puwet. Tapos yung sinabi, ilabas ang mga saging. Ten. Parang yung isang tito joke yan. Yung, tangina mo, nagtito joke na rin yung kung kakagating ka ng bubuyog, tapos lumabas si Jollibee. Ito, wait. Yung Hulyo't-Hulya pala, di ba? Parang siya nagpo-promote ng di ba, incest. Gago, hindi sila magkapatid. Hindi nga sila magkapatid, pero parang silang kapatid magturingan, tapos parang ang weird ng dynamic. Sabagay. Kasi kambal sila. Di naman sila katuluyan Kasi kambal sila ng tadhana, di ba? Tapos parang, pero galawan nila mag-shota Kaya parang parang... putang ina, kailangan lang nila maghawak ng kamay. Para yun nga yung vibes pa rin nila, you're the best brother ever. What are you doing, stepbrother? What are you doing, stepbrother? Tara, Julia, maghawak tayo ng kamay. What are you doing, stepbrother? Kabisado ko pa pre yung lyrics niyan. Ikaw, kabisado mo yung lyrics niyan? Putang ina, bakit si Pudong? Kung pag naalala si Hulyo't-Hulya, si Pudong rin maalala mo. Pero gusto kaya kong kantahin yung lyrics ng ng Hulyo't-Hulya from the top of my head. Kapag uminog na ang mundo, iikot din ang buhay ng tao. May saya at merong dusa, wag lang tayo magpapatalo. Kung ikaw ay nag-iisa sa landas na iyong tinatahak, wag mawawalan ng pag-asa sa mitiing pakikibaka. Huwag kayo mahiya. Alam nyo yung lyrics, mga nakikinig ngayon. Kantahin nyo na yung chorus. Meron Julio at Julia. Tito P, nahiya ka pa. Alam mo naman yung lyrics Pre, ito parang may revisionist history. Nakikinig lang sa likod, napakanta rin. Kambal ng tadhana, di susuko. Teka, tapusin ko yung kanta. Sige, tapusin mo. Sa pagsubok, kapag umilog na ang buwan, bago pa sumikat ang araw. Teka, tama na. Naririnig ko, may 3 lumipat na ng full pulse. May may lumipat na ng Hindi, tangina, nag-revisionist history, utak ko gago. Alam mo kung ano yung kantang tumutugtog sa sa utak ko?
Tulya, ikaw ngayon, ako at ako'y Putang ikaw. ina na yun! Parang Parang Lara Lara. yung rating. Tangina, ang layo. In fairness, malapit-lapit. Pero putang ina, ang layo naman ng usapan doon. Yun ang legit na magkapatid. Ay, hindi sila magkapatid, Hindi no? sila magkapatid. Nagpalit. Oo. Pinagpalit. Judy Ann. Tangina, mahaba yung teleserye na yun. May higit 5 taon yun. Nagsimula sila, wala pa silang regla eh. Hindi, ang malupit, Oo nga. namatay si yung tatay ni Si Gary. si Gary. Yung karakter? Oo, yung Namatay actor mismo. Namatay sa totoong buhay yung aktor. Ano nga kinamatay ni nung tatay ni Liver. Judy? Liver. Yun, Liver cancer. Yung kinamatay nun. Ay wait, ang tinutukoy niyo ba yung reboot OG. na? Hindi, Yung yung OG. Yung character Gladys. yung character na plinay ni Jong Hilario, Oo. yun yung namatay sa totoong yun yung namatay sa totoong buhay do sa original. Pero sobrang effective. Alam mo yung nakakapanghinayang, sobrang effective niya na kontrabida na maraming galit na galit sa kanya dahil ganun siya ka-effective. Kasi yung kung paano niya imaltrato si Judy Ann Santos eh. Tangina pre, kawawa si Judy Ann Santos doon, iminumudmud sa labahan, kung saan siya binabalibag doon pre. Doon ba nagsimula yung umuubo si Susan Africa? Yun. Doon actually, doon siya. Siya yung walang kwentang nanay. Yung mahawa ka pero wala siyang ginagawa. Oo nga, no. Susan Africa, classic, Susan Africa. Parang disservice pag hindi siya umubo sa isang palabas. Oo. Yun ang binabayaran doon, yung ubo. Siya yung epitome ng nung mabait na nanay na walang kwenta. Pero in fairness kay Susan Africa, pre kung ano itsura niya dati, yun pa rin itsura niya ngayon. So, dalawa lang ibig sabihin nun. Nung bata pa lang siya, mukha na siyang sakitin. O hindi lang talaga tumatanda yung itsura niya. Ganun ka ba ang kabul si Susan Africa? Nasa Batang Quiapo siya ngayon. Ganun na ganun yung itsura niya dati. Diba? Inabutan namin yung manok ni San Pedro. Tangina, manok ni San Pedro. Sigurado ko yun si Lawrence. Walang input yan pagdating sa manok ni San Pedro. Channel 9, paglinggo, pre. Lito Pimentel yun. Lito Pimentel, si Balot. Puta, Balot. Tangina. Yung manok ni San Pedro, pre, yun yung mga sinaunang sitcom, Lawrence. Tapos pinapalabas siya pag hapon yun, Tito P, no? Hapon. Alas 6. Alas 6, alas 7. Oo. Pagkatapos ng Fun fact, doon nagsimula si Judy Ann. Yung Ula, ang ang babaeng Batang Gubat. Tapos Judy Ann, pre, bago siya naging Mara Clara, naging Batang Gubat muna siya. Mm-hmm. Tapos, kung gusto mo makita yung itsura ni Judy Ann nung bata siya, tingnan mo yung anak niya ngayon. Ganun na ganun yung itsura niya. 6 o'clock news. Sila sila Jaime Fabregas. Yun yung original na ano yung ang nabutan ni Lawrence malamang WhatsApp. Alam mo yung WhatsApp? Ang inspiration nun 6 o'clock news. Yung nag-newscast pero puro kagaguhan. Satire. 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 Yun ang OG na satire, yung 6 o'clock news. Ano yung cafeteria aroma? Para siyang para siyang sitcom din. Para siyang bubble gang. Tropang Tumpo. Yun na. Ayan, Tropang Tumpo. Pinapanood ko yan dati, Channel 5. Diyan nagsimula sila, Earl Ignacio, Maui Roca, Carmina Villaru. Ang tawag kay Carmina Villaru diyan, Carmina Villaru, ang babaeng namatay sa An-An. Si Michael B. Smokey Manaloto. Yung si Ogie Alcacid. Hindi OG si Smokey eh. Si Smokey pala sila Michael B. Michael B. Ogie Alcacid, Jelly de Belen. Jelly de Belen. Earl Ignacio. Earl Ignacio, yun yung OG.
Bakit Earl familiar Ignacio, yung Earl Ignacio? ang original na boyfriend ni Christine Barsola. Christine Bersola sa Cookie Chua. Bakit parang ngayon ginugol ko tong Earl Ignacio? Para siyang hindi siya naging kasing sikat ni na Michael V. Ano siya director or writer. Alam Okay. ko sa ano siya, puro siya writer naman kasi talaga si Earl Ignacio. Puro sila mga UP graduate eh. Si Tin Barsola at saka si Earl Ignacio. Sa UP pa lang sa Mascom magshota na sila. Tapos nung nag-break sila ni Tin Barsola, ang napangasawa ni Earl Ignacio si Cookie Chua. Napangasawa ba? Jowa lang, di ba? Di, napangasawa niya. May anak sila. Tapos naghiwalay rin sila ni Cookie Chua. Ang shota ngayon ni Cookie Chua si yung writer na Inquirer. Doon nagkakamali. Sikat to dati si Earl. Well, at least sa akin alam mo yung malupit? Si Earl Ignacio sa type eh. Kasi nung nakita ko nung personal si Cookie Chua, kamukha niya si Tin Barsola eh. Kulot lang na Tin Barsola si Cookie Chua. Okay. At ang nakakatawa tingnan ko ngayon, hawig nga. Ang nakakatawa si Cookie Chua, 'di ba, kilala siya yung sa Colored Thread, Paggisan. Nung nakapunta kami sa isang gig ni sino yung kumanta ng Kanlungan? Noel Cabangon. Noel Cabangon. Parang pinakit niya sa stage si Cookie Chua para makijam. Tapos si Cookie Chua parang naging comedy bar yung yung conspiracy. Di, nakakatawa lang siya. Yung mga hirit lang niya, sobrang nakakatawa. Ganun siya, yung iisipin mo banda-banda, pero para siyang si Jay, si Jay ng Kamikaze. May character. para siyang babaeng bakla eh. Basta sobrang nakakatawa si Cookie Chua. Ay, nako. Tapos, sino pa bang yung Munggo. Tangay na, wait. Ayun to, sabi ni Elvin Bentisoy. Yan, kilala mo ba yan, Lawrence? Bentisoy? Oo. Namatayan ka sa jeep eh. Yeah. Shit. Alam niyo ba, doon ko naramdaman na matanda na ako sa climbing gym. Nung Teka pa tayo na. Lilinawin ko lang baka sabihin, purveyor of fake news tayo. Classic joke lang yung pagkamatay ni Bentisoy sa jeep. Pero ang totoo, sa atay daw namatay ito eh. Sabi ni si Brad Pitt. Si Brad Pitt din ang nagkwento eh. Kasi ako nagkamali, atay. May kondisyon siya sa atay nung nakasakay sa jeep. Nanakit. Origo. Mababayad po. Ay. Yung Munggo. Yung Munggo, classic yan. Ang ganda nun. Sobrang galing na nagsulat yan. Kung may time kayo, sige, bibigyan namin kayo ng pagkakataon, i-post nyo to. Search nyo, Bentisoy Munggo. Sa YouTube. Sa John and Marcia yun. Pag di kayo natawa, tangina nyo. Ina lang. Ang ganda pa dun yung sinasuggest niya yung magkita tayo sa dinidescribe niya yung painting. Tingnan niyo naman tong painting. Buhay na buhay yung palay. Pero yung drawing yung pangbata, yung letter B lang yung palay. Yun ang mga Joker na panalo, Bentisoy, classic. Walang panama tayo dyan. Kahit anong laban natin, di tayo magiging ganyang katawa in this lifetime. Tangina, Bentisoy supremacy. Sayang, kinuha ka agad yan si Bentisoy. Nagkaroon niya ng isang movie na sikat na siya yung bida eh. Hindi ko lang matandaan yung title, pero meron siya isang starring movie, kung di ako nagkakamali. Isa pa palatandaan kung matanda ka na. Kung alam mo yung si Bebeka Babaji, kung kilala mo si Bebeka Babaji. Ikaw, Lawrence, kilala mo ba si Bebeka Babaji? Hindi. Puta pre, si Bebeka Babaji, siya yung kasangkapan ni Lolit Solis sa Manila Film Fest scandal. Siya si Take It. Alam mo ba yung Take It? Yung yung nagkamali ng ng announcement. Hindi nagkamali, sinadya nila yun. Sinadya. Ang nanalong totoo si Aiko Melendez, pero ang sinabi si Rufa. Sa best actor naman si Gabby Concepcion ng pero ang dapat nanalo si
Si Gabi ba? Hindi, si Gabi yung bata ni Lolit. Sino yung original? Edu Manzano. Si Edu Manzano yung original na best actor. Tapos si Rebecca Babaji, yung sumali ng Miss Universe. Oo. Di ba nag-Miss Universe dito sa Pilipinas noon? Miss Mauritius ata. Nagkaroon siya ng career dito sa Pinas. Ang sad news, para sa mga di nakakaalam, patay na po si Rebecca Babaji. Suicide. Hindi, akala ko sasabihin ko sumakay ng jeep. Hindi, pero yun nga sa sad news, nag-suicide si Rebecca. Pero hindi dahil, alam ko hindi naman dahil doon sa 'di ba? Hindi naman dahil doon sa film fest, pero may nagbabati siguro siya ng depression. Marital issues sa tayo reason. Kawawa naman. Sige nga, tingnan natin sa age group mo, Lawrence, sino pang mga natatandaan mong karakter? Baka kami naman ang di makarelate. Ay, oo, di ba, si Agatom. Ayun, nag-guess natin yung si Agatom. Ang ganda ng episode na yun, si Brennan. Si Brennan. Magaling na singer yun, si Brennan. Bata niya yun eh. Bata ni Ryan Cayabyab. Si Ugat Puno, si Rubac Balye. Yan, yun ang totoong pangalan nun. Ugat Puno, Rubac Balye. Speaking of, nabasa ko pa yung article parang last month ata si Dwight na matay. This month lang namatay si Dwight. This month. Ayun. Dwight si Dwight Batibot. Sa Batibot. Saka, si Kuya Dwight. Diba, musikista rin, musician din siya? Theater. Hindi, not may sure kapatid na sikat eh. May kapatid siyang basta, teka nga, Dwight, ano nga apelyido ni Dwight? Gaston? Sinong kapatid niya? Wait, na-curious. Basta alam ko musician to si Dwight eh. Para sa kalaman mo, Lawrence, si Dwight Gaston, isa siya sa mga OG ng Batibot. Kasama si Kuya Boji. Okay. Sinerch ko na, familiar nga siya. Ay, Kuya Boji, pre. Kuya Boji, yan, classic. Pag yan kilala mo si Kuya Boji, matanda ka na. Pero ikaw sa batch mo, Lawrence, ano ka na eh, no? Atiba pa na yung pinapanood mo dati? Inabutan ba yung Atiba pa o hindi rin? Hindi rin. Anong children show nyo nung panahon nyo? Yun Batibot, Sineskwela, Once Upon a Time. Inabutan mo yung Batibot pero siguro second coming na. Oo. Wala na si Pong Pagong nun. Wala na. Si kokokwikwak na. Alam mo ba, Tito Pian, dahilan ba't nawala si Pong Pagong sa si Kikong Maching? Na nag-expire na yung contract. Kasi di ba, parang partly owned by Jimmy Henson sila Pong Pagong sa kasi technically si Pong Pagong sa si Kikong Maching, officially Muppet sila. Talaga? Oo. So yung tawag dito yung Batibot, ang original title nun, Sesame. Ano siya? Sesame Street. Derivative siya ng Sesame Street. Galing sila sa Modtakels ng Sesame Street. Tapos nung eventually nga natapos yung contract, si Batibot gusto nilang na gumawa, kaya lang di nila magamit nga yung mga characters. Ako, nasasad lang ako na hindi pa pinayagan ng, kung papatayin lang din naman nila yung characters ni Pong Pagong saka ni Kiko Maching, kung hindi naman nila gagamitin. Ba't hindi pa nila binigay no? Sayang yung parte ng kabataan natin. Hindi, pa rin kasi yun eh. Kumbaga, copyright pa rin yun eh. Yun nga kaya lang kung wala naman silang gagawin, ipinarada lang nila at nabubulok lang doon, sana pinayagan na lang nilang gamitin kasi part of Filipino culture naman. Kumbaga, pinagkakitaan na naman nila yun. Nakakalungkot lang. Sayang eh. Pilimon. Ayun, siguro. Si Ningning Gingging. Saka si, ano pa ba yung nandun? Si Irma Daldal. Irma Daldal, Sitsirit Alibangbang. Yun yung... Si Manang Bola, putang Manang Bola. Wala, mga hindi makarelate si Lawrence eh. Ibang age group kasi si Lawrence. Tanda na natin, puta ragis, hindi makarelate si Lawrence. Partida, 30 plus na si Lawrence, di pa siya makarelate doon. Ganun kalayo na sa atin.
Si Kapitan Ayun, Basa sa ano rin. Ayun, maganda yun si Kapitan Basa. Pag nakita mo yung Lawrence, puta, patusok yun. Ano Pag yun? ano siya? Si Kapitan Basa, siya yung parang nagtuturo magbasa sa mga bata. Alam mo naman sa pangalan, Kapitan Basa. Okay. Tapos yung maskara niya, libro. Oo. Lagi naman na maskara niya, libro, pre. Giniisip mo. Napakasimple ng comedy dati no? Ganun lang. Oo. Very obvious. Si Ningning Pero at effective. Gingging, pre. Siya yung Pinoy version ni Ernie and Bert. Okay. Si Ningning at saka si Gingging. Yan Ano ang naman Ernie to, and Bert. magkapatid ata ng babae sila, di ba? Tama ba? Oo. Kaya si and Bert. Ernie tsaka si Bert, ano eh, Roommates lang ba? Roommates, tapos eventually parang ginawa na silang ano ng LGBT, di ba? Bakla ba sila? Ewan Magjowa. ko, parang ngayon yung inaano ngayon. Hi, Bert. Yeah. Ano ba ganyan? Hi Bert, putyo pa. Not there's anything wrong about it. Sabi ni Elmo. Anong not there's No! anything wrong? This is a children's show! Children's show yung gago. Yeah. Ernie. Ay, nako. Ay, salamat nga pala sa lahat ng nag-comment doon sa post natin, nagbigay ng mga inputs nila doon sa mga palatandaan na. Pasadaan ko na lang yung mga nag-comment doon sa page natin, doon sa thread nito, na ang tanong ay, sinong characters ang kilala mo na magsasabi sa mundo na matanda ka na? Nakalimutan ko sabihin pala yung ginawa ko unang sample, si Alf. Tatandaan mo si Alf, Tito P? Oh. Si Alien siya, di ba? Alpi Lorenzo. Alpi Lorenzo. Sumulangit na. O sige, pasadaan ko lang na mabilis yung mga hindi natin na basa. So sabi ni J. De Leon Tumampil, si Takore ng Time Quest. Yan. Alam ko yan. Lilipad Takore. No. Ito, ironically, si Kapitan Basa ang sabi, si Agila ni Bal Soto. Yan, Agila. Pagkatapos ng Itbulaga dati, pre, Agila. Yan yung palabas. Diyan din nagsimula sila Jose Manalo. Yan ang nanguna bago Valiente. No. Si Guy Gantor daw, sabi ni Diosdado. Pare, ito, ba't nakalimutan natin? Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4, Pink 5. Sino ka doon, Tito P? Green 2, X-Ray Vision. Ako, Red 1 ako. Si Lawrence kasi batang Maskman batang ano ka na no? Batang Power Rangers ka na. Power Hindi mo nabuti Rangers. yung Bioman no? Ito si kumpare ko to, si Alastair Tabilos. Susi at Jeno. Putang ina, pag nagpunta sa school mo si Susi at Jeno, matanda ka na. Kilala mo si Susi at Jeno, Lawrence? Hindi. Sila pre yung mascot ng Sustagen. Ay okay, naalala ko na. Tapos pumupunta sila sa bawat school, papainumin kayo ng Sustagen. At ang bad trip dyan, pag bumili ka ng Sustagen, hindi mo magagawa yung timpla ng Sustagen sa school. Parang yung Milo, pag namigay sa school mo, hindi mo rin magagaya yung timpla ng Milo. Putang ina. Yung painom ng Milo sa event sa school ang sarap. Tapos pag tinimpla mo, sa bahay, hindi mo magagaya yung timpla. Miski yung Sustagen, ganun din. Ina. Ito, si Jeffrey Sigera, si MacGyver. Yan, puta, classic yan. MacGyver. Yan ang kayang gumawa ng bomba gamit papaya. Di ba? Ganyan katindi si MacGyver. Ito, si Kim Kianson Dairit, si Agatom ng Siniskwela. Yan. Ito si Elvin, sabi, Sunday's Big Event. Putang ina, pag alam mo yung Sunday's Big Event, matanda ka na. Saka ano pa yung isa, Tito P, sa Channel 2, $1 Million Movies ba yun? Oh. Yung magsasara na yung Channel 2 pag Sunday, $1 Million event ba yun? Doon ko napanood yung Running Man saka yung yung Terminator. Tapos kinakat nila yung mga yung mga bold saka yung mga yung mga violente. Speaking of Running Man, gusto ko nga lang pala mag-thank you ulit sa Paramount Pictures sa invite na sinend sa akin na manood ng premiere night ng Running Man. Hopefully by the time na mailabas tong episode na to, still out. Lawrence, pag may premiere ba, open kang sumama para alam kung ma-extend ko sa yung invite? Sige. I-extend ko sa yung invite pag mayroon. Si Tito P kasi, i-extend ko yung invite sa kanya, hindi siya pwede. Basta pag may next invite, sama kita, Lawrence, kung sino mo. Invite ka lang ng invite. Hindi kasi para ma-declare,
Kailangan ko si malaman kung ilan yung ide-declare kong tickets dun sa Paramount. At again, magti-thank you ako sa Paramount kasi mahal na mahal ng Paramount yung Machong Chismisan. Bawat event nila, laging may invite yan. So, now that I know, Lawrence, yan, invite kita para makasama kita sa... Mabuhay kayo, Paramount Pictures. No, Paramount, oo. Hindi yung Pero Paramount yung- sa tapat ng SM North. Bukas pa ba yun? Sarado na yun, di ba? Yung building yun, di ba? Ito, habol. Tom and Jerry. Yan, classic. Ayan. Pare, Tom and Naisip ko na yan Jerry. kanina. Tom and Jerry. Ito, ang gandang sagot. Malamang di rin kilala ni Lawrence. Matanda ka na pag kilala mo si Joey Boy. Oh. Kilala mo, Lawrence, si Joey Boy? Oh. Si Joey Boy, siya yung karakter sa commercial ng... Royal True Orange. Di! Joey Ay, Boy, yung Sprite. Suka, ay, tama ba? Tama. Sprite. Yung sabay Sprite ba? mag-basketball na bata. Dumiretso, Joey Boy! Hindi mo na matandaan yun? Shit, sino si ano? Sino yung may-ari ng ng Bacheto? Bancheto? Si RJ Alam- Ledesma. RJ RJ Ledesma. Ledesma. Oo. Pero Joey din yata yung pangalan niya sa Royal True Orange. Oo, sa Royal. Sorry. Wrong. Yun, pag yun ang mas kilala mo, mas matanda ka pa. Yung Joey Boy, medyo 2000s yun. Captain Power and the Naisip ko Soldier. si Alaska. Yung commercial. Si yung kambal. Ay, hindi Jabum pala. Twins. Sorry. Di, Jabum Twins. Bear Brand pala yun. Sila Sila Richard. Richard Raymond. Richard. Hindi, speaking of kambal, kilala mo Lawrence Jabum Twins? Oo, yun. Rejoice yun. Yung sumusunod sa galaw mo. Sumusunod. Oo, ganda. Ang ganda nila eh. Maganda Oo. sila. Oo. Nawala na yun yung mga yun eh. Oo nga. Pero mayaman naman yun ang pangasawa nila. Ayun, madami pa Sana. dito. Si Marty McFly. Ito classic. Hekel and Jekyll. Oo. Yung dalawang ibon na na kulay itim. Hekel and Jekyll. Marty McFly, Back to the Future. Sino pa ba dito? Doraemon. Yan, medyo bago-bago pa yan. Doraemon. Doogie Howser MD. Puta yan. Doogie Howser Neil MD. Patrick Malupit yan. Harris. Oo. Mojako. Diyaw. Ito, si Juan Paulo. Gusto ko tong binigay ni Juan Paulo. Si Jiban. Puta, kilala niyo yun? Jiban? May kanta pa yun. Jiban! Jiban! Tangina, stig yun. Ano Yung yun? mga kalaban pa niyan, si yung may yung superhero na may plastic cover na kapa. Oh. Si Machine Man. Machine Man. Putang ina, Sa si Machine Buknoy. Man. Putang ina si Buknoy. Buknoy the Fighting Ball. Puta, hindi nakarelate si Lawrence. So. Pare si Machine Man, yung kalaban nun, yung kamay lang nagbabago. Every week, iba-iba lang yung kamay ng kalaban niya. Panoorin mo yung series na yun. Saka siya lang yung superhero na pag nag-drive, nakadapa. Si Machine Man. Nakadapa Yung mag-drive, gago. Astig yun. yung kotse niya, talagang dapa yung sakay niyang ganun. Ang gagawin niya kasi, Lawrence, pag tatawagin niya yung kotse niya, nakatayo siya, tataas niya yung kamay niya ganun. Okay. Biglang susulpot yung kotse niya, nakaganyan siya. So, pag nagda-drive na siya, nakadapa siyang ganun. Nakadapa siya, parang Tron. Parang Tron yung sakay niya. Okay. Tanginan, lupit. Tapos, pag nag-transform siya, meron siyang kapa na parang plastic cover. Oo. Na eventually, Pero, mawawala din. Mawala rin. Kasi Oo. marirealize siya, mahirap Para ako akong tanga. Bakit ako may plastic cover sa likod? Tapos biglang mawawala. Si Buknoy kasi, si Buknoy, baseball yun. Buknoy, baseball, pre. Lagi Na nagiging pinapalo ng robot. kalaban yun. Oh. Gaganon niya. Sundan mo, Buknoy! Tapos ibabato niyang ganun. Feeling ko doon na impluwensyahan si Otani eh. Kaya nagkaroon ng pinakamagaling na baseball player sa Japan. Ano apelido ni Buknoy? The Fighting Ball. Yan, putang ina, pre. Buknoy, the fighting ball. Putang ina, ganun kalupit yun. Mask Rider Black, puta, pag nag-transform, umuusok. Alam niyo ba yung Oo. gagawin mo para maging Mask Rider Black ka? Watusi.
Watusi. Kuha ka Watusi, tapos gaganon mo sa kamay mo para umuusok yung kamay mo. Babasahin mo yung Watusi, tapos gaganon mo sa kamay mo. Pero wag mong didilaan yung kamay mo pagkatapos. Kasi yung mga sumunod na mga kabataan, mga tangay, ang daming namatay na lason sa Watusi. Ayun, Puno naman natin. Wala naman namatay sa lason sa Watusi. Parang pag namatay ka sa Watusi, pre, parang deserve mo. Deserve. Katangahan to the max. Tangina, parang ano yun, Paul yun. Anyways, batiin ko na lang yung mga kaibigan nating podcast dahil hindi ko sila nabati nung last episode. Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Kunichi Mates Podcast, saka yung Minimum Wage, Maximum Rage Podcast. Saka syempre yung mga patrons natin, si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert, asawa ni Beng, Darwin Busuego, si Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalen, saka si Len Mackenzie, at syempre si Ike's sa wakas, nag-ano na rin si Ike's, nag-Patreon na rin si Ike's sa wakas. At syempre, ang patron ng mga patrons, Len Mackenzie, at syempre, yung mahal natin lahat, Kitorific PH. Thank you ng marami sa Kitorific PH. Saka syempre, nagpapabati. Nag-rebrand na sa The Freshness. Nag-rebrand na Freshness. Yan. Thank you ng marami. At syempre, nagpapabati lang mula sa comment section ng Spotify. Nagpapabati doon ay si Gio. Yan, si Gio na nakinig ng Slaughter Young episode natin. Pangarap daw niya na ma-shoutout siya sa future episode. So, shoutout sa'yo, Gino. Lawrence, any events na upcoming or anything na gusto mong batiin or i-promote? Congrats na lang sa Pencil Box dun sa last na nila. Ay, oo. Tukan sa Nandun Skydome. Nanood ka ba? Hindi ako nakanood. Busy ako. Wala ka pala eh. Hindi ka sumusuporta sa Pencil Box. Hindi, pero congratulations sa event ng Pencil Box. Sobrang ganda nung event. Yan. Tsaka syempre sa Comedy Manila showcase nitong congratulations November sa Comedy Manila. 15 yung mega year-ender show. Congrats. Saka may napansin pala ako, may nag-iintriga, may problema daw yung machong chismisan sa Cool Pals. Oo, may problema kami sa Cool Pals para pag-usapan nyo pa ng mas maganda. Yung comment section minsan nakakatawa na lang din kung ano nababasa mo. Bakit anong chismis natin sa Cool Pals? May issue daw tayo sa Cool Pals. Mas maganda kung may issue tayo sa Cool Pals para may pagpatuloy na lang yan. Yung Cool Pals, pangit yung mga ugali ng mga Cool Pals. Bad trip kami dun sa mga yun. Hindi, pero yan, shoutout sa Cool Pals saka sa Comedy Manila. Congratulations sa, anong tawag sa event? Year-end event ba yun? Na nakita ko yung mga post eh. Nakita ko yung mga post eh. Nandun sila, Andren. Ang ganda. Parang para siyang Avengers. Saan galing yung yung away natin sa Cool Pals? Hindi ko Gago palaki natin para sumikat din tayo. Gatasan natin. Oo, gatasan natin. Yan. At yan, mga kaibigan. Ayun, ito. Yung nga pala, isang fun fact ulit. Sakto, wait. Merong may restaurant dito si Lawrence. Ano na? Hindi, sasabihin ko sakto nandito si Lawrence para masipa siya ng Comedy Manila. Wait, teka, pero fun fact, yung merong restaurant dito sa Manila, yung may-ari ng, si Mask Rider Black. Meron siyang restaurant na, na steakhouse. Teka. Si Mask Rider Black ba o si Red Mask? Hindi, Mask Rider Black. Nandun nga yung Battle Hopper sa restaurant eh. Okay. Teka. Ito, Mask Rider Black, Steakhouse Kurata. Na mapupuntahan sa Parkal Mall in Asiana City. Kung gusto niyo makita yung real life Battle Hopper, yung motorsiklong tipaklong, putang inang trip yan, ginawang motorsiklo yung tipaklong, andun yan. So punta kayo doon. Second floor, Park Wall, sa Wally Building, Asiana. So, si owner niyan, si Tetsuo Kurata, the actor famous for his role as Kamen Rider Black. Ano nga yung isa pa niyang motor? Battle Hopper, saka si Battle Sector. Battle Sector. Si Battle Sector yung di ba, yung inspirasyon ng mga e-bike.
Gago, hindi. Yung may bubong. Siya yung nagpauso May bubong ba ng yun? motor na may bubong. Oh, may bubong yung si Battle Plastic Sector. cover din yung bubong. Hindi. Buo eh. Yun yung Ikaw, ano yung hindi ko nagsasara. matanggap. Hindi ko matanggap. Yun yung big bike. Si Battle Sector yun, di ba? Ginugoogle ko nga ngayon. Saka hindi Battle Sector nga. Tangina, pasara na tayo. Pinag-isip mo pa ako eh. Road Sector! Road Sector. Tangina mo pag walang bubong to ha. Walang bubong, gago. Yago, nagbububong yan. Yung hanapin mo yung... Nagkakabubong nga. Tangina, Nagiging nagkakabubong nga. Nagiging e-bike yan, gago. Tangina. Yung Dapat ano. na nilalagyan ng bubong. Tangina. Anyways, Hindi kasi yan po ang ating... Tama na, natin tapusin ang haba na episode. Yan po ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin ang pinaka-paborito kong triathlete sa balat ng podcast. Walang Comedy iba Manila. kundi si Lawrence. Sa kanang Comedy Manila rin, walang iba kundi si Lawrence Bivar na lagi nagsasabi, Lord, please make my dream come true. Ang ganda. Lawrence, maraming salamat sa sa well-planned na guesting mo sa Machong Chismisan. Nag-alat ka ng syempre. oras. Inayos mo yung schedule na yung schedule mo para makarating dito. Thank you na marami. At Thank maraming you. salamat din kay Tito P na lagi nagsasabing. Honesty is the best. At ako naman po, si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi. Lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.